Alam mo ba na kung magkakaroon ng World War III, ang lahat ng pera sa mundo ay mawawalan ng halaga sa loob lang ng ilang oras? Kapag nagsimula ang digmaan, ang mga stock market ay babagsak agad. Ang mga pera tulad ng dollar at peso ay hindi na magiging stable. Ang mga gobyerno ay kukunin ang lahat ng private na ari-arian para sa digmaan, tulad ng nangyari noong World War II. Lahat ng factory na gumagawa ng kotse ay magiging gumawa ng mga tangke at baril. Ang mga tao ay magkakaroon ng rationing system. Konti lang ang makakain at magagamit na gamit araw-araw. Ang mga grocery store ay magiging walang laman. Ang mga tao ay babalik sa old ways. Ang ginto, bitcoin at physical na mga bagay ang magiging bagong pera. Walang international trade, kaya ang simpleng bagay tulad ng kape, asukal at gasoline ay magiging sobrang hirap makuha. Ang mga victory bonds at price controls ay babalik at ang normal na buhay na kilala natin ngayon ay tuluyang mawawala. Alam mo ba na sa loob lang ng 2 araw kapag nagsimula ang World War III, mauubos na ang pagkain sa mga tindahan dahil sa panic buying ng mga tao? Kapag nagkaroon ng giyera, ang mga barko at eroplano na nagdadala ng pagkain mula sa ibang bansa ay hindi na makakapasok dahil magiging war zone ang mga dagat at hangin. Ang mga truck driver naman ay walang gasolina, kaya hindi na rin makakahatid ng supplies sa mga lungsod. Tulad ng nangyari noong World War II, magkakaroon ng rationing system ang gobyerno. Bibigyan ng bawat pamilya ng ration book para makakuha ng konting bigas, asukal at mantika kada linggo. Magiging uso ulit ang Victory Gardens kung saan magtatanim ang mga pamilya sa bakuran nila. Lalabas din ang black market kung saan sobrang mahal ang pagkain. Magsasara ang mga restaurant at mga kumpanyang gumagawa ng junk food. Ang katotohanan, sa loob lang ng ilang linggo, magugutom na ang milyon-milyong tao dahil umaasa tayo sa ibang bansa para sa pagkain. Ganyan kabilis mawawala ang modernong mundo natin. Alam mo ba na kung magkakaroon ng ikatlong digmaang pandaigdig, ang Australia ay magiging pinaka-safe na lugar sa mundo? Habang ang ibang kontinente ay nagiging battlefield, ang Australia ay magiging fortress dahil sa kanyang malayong lokasyon. Tingnan natin kung paano magbabago ang mundo. Ang Europe ay magiging unang target dahil maraming bansa dito na may nuclear weapons. Ang Asia naman ay masisira dahil sa mga malalaking syudad at industriya. Ang North America ay mahihirapan dahil sa mga atake sa kanilang infrastructure. Pero ang Australia, malayo sa lahat ng gulo. May sariling pagkain, tubig at natural resources. Hindi kailangan umasa sa ibang bansa. Ang New Zealand din ay magiging safe haven. Ang mga dating powerful na bansa ay magiging mahina, habang ang mga isolated countries ay magiging importante. Ang mga island nations tulad ng Madagascar at Iceland ay biglang magiging strategic locations. Sa huli, ang geographic isolation na dati nating iniisip na disadvantage ay magiging pinakamahalagang advantage. Ang mundo ay magbabago at ang mga malayong lugar ay magiging mga bagong superpower.